Happy morning, JHTC! Ngayon po, sa muli nating pagkikita at ito yung pinakahuling buwan ng taon 2023. Ako po bumabati sa lahat ng Happy Christmas and Happy New Year's in advance. Bakit po? Happy ka mo dahil yun ang ating core values ng GHCC. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, muli po naming hiningi ang iyong patnubay at gabay sa aming pagtatalakay upang aming maunawaan ang mga bagay-bagay sa buhay bago po kami magtapos sa taong ito at papasok sa bagong taon. Kung kaya't ang aming samot dalangin, kayo po ang magbigay sa amin ng kaunawaan. Ito po ang aming samot dalangin sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, Happy Christmas and advance Happy New Year para sa mga JHTC na laging happy naman. Sa umaga pong ito ay siyempre ating pag-uusapan ang siyempreng Paskong Pasko sa bawat isa po sa atin dahil magkakaroon po kayo ng Christmas celebration at hindi lamang po kayo kundi tayo pong lahat. Pero ano nga po ba ang pinakamalagang bagay na nais nating matanggap netong buwan na ito o sa araw ng Kapaskuhan at ano nga ba ang pwede nating maibigay na hindi pwedeng makalimutan ng bawat isa. Ngayon, pag-usapan natin, kagaya nung dati, pag-usapan pa rin natin yung the greatest gift of all. Na siya yung pinaka-presyoso at pinaka-magandang regalo na pwede natin maibigay sa lahat po. Siguro may naisip kayo, pagkain, di ba? Samot-samot pagkain, kagaya ng makikita nyo sa mga slides na inihanda ko po. Pwedeng apparels, yung mga kasuotan, kagamitan, kagaya ng sapatos, damit, relo, o ano pa mang mga kagamitan. Yun na yung mga bagay-bagay na siya namang hinahangad ng bawat isa sa atin. Pero yan na nga po ba ang greatest gift na siyang tinatawag natin. Tignan pa natin, baka naman mga gadgets na balak niyong bilhin o ibibigay sa inyong mga inaanak o kayo nga ba'y umaasam-asam na mabibigyan ng mga ganitong klaseng gadgets or kagamitan na inyong ninanais. Di ba? Ang gandang pagmasdan. O di kayo sa mga babae, mahilig sa alahas, jewelries po. Yun nga ba ang greatest gift of all? Baka sa iba. Pero, alam niyo po ba, hindi yun ang greatest gift of all. O ito kayang travel or tours. Pumupunta tayo sa iba't ibang lugar. Nakakapagpamasyal tayo, bakasyon, kasama ng ating mga mahal sa buhay. O di kaya magkakaroon ng mga team building. Kadalasan magkakaroon ng mga team building ang mga kompanya, yung mga empleyado. Lahat. Masaya din po yun. Pero hindi yun ang talagang kanais-nais nating regalo na matanggap. Bagamat matatanggap natin yung jewelry, travels and tours, yung pagkain, yung apparels, yung gadgets. Alam ko meron pa rin tayong hinahanap na hindi kayang tumbasan ng mga bagay-bagay na nakikita natin sa mga slides na pinapakita ko po sa inyo. O di kaya cash. Ang sarap, no? Makatanggap ng cash, lalo pa yung cash na matatanggap natin, kagaya ng ganito kadami. Nako, siguro manglalaki yung mga mata natin. Baka sasabog yung mga puso natin at hindi tayo magkakaroon tayo ng mixed emotions dahil hindi natin alam kung anong gagawin natin kung ganito karaming pera ang matatanggap natin. Hindi tayo handa Diba? Pero gusto natin yung matanggap. Siyempre, unang-una para sa pamilya, may mga bagay tayo na gustong bilhin, babayaran, siyempre pinaplano, magkakaroon ng bahay at lupa. Kaya nga, yung pangalawang, yung susunod na slides, inilagay ko po yung house and lot. Siguro natatandaan nyo na to nung nakaraang Pasko. Nilagay ko pa din to. Pero, may bago akong idinagdag po. Kaya bakit ko ito inilagay? Para maunawaan din natin. At babalik po sa ating mga kaisipan. Yung ano ba talaga ay yung mas mabibigat na mga bagay na kailangan ng pagtuunan ng pansin na hindi nga lang sa mga bagay na ito na nakikita natin, bagamat kailangan natin to, wala namang taong tatanggi pagbibigyan natin ng ganito. Ganyang kagandang bahay, kalaking bahay, ganyan kaluwag at mga masasakyan na magagara. Siyempre gusto natin yan, di ba? Kaya nga tayo nagsusumikap Pero yun na nga ba ang pinakamahalaga sa buhay natin? Tandaan natin, kahit lahat man yan, mapapasa atin, pero wala maging saysay ang buhay natin o hindi naman natin matatama sa habang buhayan. Kung kaya't nagpapaalala po ako, may babala akong inilagay. Warning po sa bawat isa sa atin. These gifts are only, number 1, temporary po. Number 2, perishable.
Para yung mga isda, yung mga karne, yung mga gulay, yung mga prutas, perishable. Hindi siya tumatagal. Di ba? Lahat ng mga babagay na nakikita natin hindi tumatagal. Pera nga, kahit ganun kadami, pwede mo namang lustayin. Isang araw lang. Di ba? So, paalala lang ito, babala sa bawat isa sa atin. Ano man ang natatamasa natin, matatanggap natin sa Paskong ito, paalala lang, ay hindi yan permanent po. Yan ay temporary lamang po. Mawawala, it's perishable, nagde-depreciate yung value, lumiliit. Yung isa nga lang dyan ang hindi masyadong lumiliit, yung bahay at saka yung lupa. Pero, yung bahay talaga nagde-depreciate siya. Taon-taon nagre-renovate ka. Kung bibili ka ng ilaw, nagre-repaint ka. May binabago ka kasi inaanay na siya. Marupok na. Yung nagde-depreciate siya. Pero yung appraisal value, tumataas yung property. Higit lalo yung lupa po. Yung sasakyan, nagde-depreciate yan eh. Ano pa? Yung mga bagay na yan maliban sa temporary, perishable, nagde-depreciate, pwede siyang nanakawin, di ba? Sa'yo ngayon, pagkaalis mo, hindi na sa'yo. Kahit lupa nga, land grab eh. Naranasan namin yan. O ano pang mangyayari dyan? Yung bahay pwedeng masunog. Pwedeng kagaya nung nangyari sa General Santos, di ba? Kahit gaano kaganda yung bahay, may sasakyan pa sa ilalim. Ayun, nadurog pa pati yung sasakyan. Kasama, buti na lang, hindi nadurog yung buhay. Yan ang mga bagay-bagay na nais ko lang ipapaalala sa atin. Kung kaya't po, dito sa pinag-uusapan natin, tayo man ay talaga namang magse-celebrate ng Pasko, pansinin na natin yung ano yung mas mga matimbang, mabibigat, or kailangan natin pagtuunan ng pansin na hindi kayang kalimutan ng kahit nino man. Pag yan ay ating naibibigay. At alam niyo po ba, walang eternal value po ang mga bagay na ito na pinapakita ko. Kung kaya't, bigyan natin ng pansin, ano nga ba ang greatest gift of all? Ang greatest gift of all na nasa sulat, dahil ako'y Pastor Rongle, sabi sa salita ng Panginoon, the gift of God is eternal life. Yun ay may eternal value. Hindi nag-depreciate, hindi temporary, hindi nananakaw, at higit sa lahat, may eternal value. So, ibig sabihin, ngayon, 2023, hindi siya nagbabago. Sa susunod na taon ulit, hindi pa rin siya nagbabago. Yung eternal life na matatanggap natin, yun ang greatest gift ni God para sa atin po. Kung kaya't unawain at tandaan natin, kahit man wala kang pera, wala kang bakasyon, wala kang jewelry, wala kang bahay at lupa, wala kang sasakyan, wala kang pera, pero yan ay mga temporary lang naman eh. Yung malaga sa atin, yung tinatawag na eternal value, yung buhay na walang hanggan na ating matatamasa. Dahil lahat na nandito sa sanlibutan, mawawala, magugunaw po. Pwedeng masira, pwedeng masunog, pwedeng mawala sa mga kamay natin. Pero yung eternal life, hindi siya kayang tanggalin ng pagiging pulubi. Hindi siya kayang tanggalin ng anumang karamdaman. Hindi siya kayang tanggalin ng ninong tao man sa atin. Dahil papanghawakan natin at ibigay sa atin ng Panginoon na walang bayad, eternal life. Ngayon, papansinin natin, babasahin natin ang buo. Yung John 3:16 po. Yun ang parang heart of the scripture eh. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever may pera, may sakit, walang bahay, walang sasakyan, walang lupa, walang negosyo, walang kung anumang bagay na nakikita natin kahit wala kang pagkain, kahit gutom ka sa araw ng Pasko. Pero, pagka naniniwala ka naman kay Jesus Christ, magkakaroon ka daw ng non-perishable, ng eternal value na regalo na mula sa Panginoon. Maaangkin natin. Ang ganda po, di ba? Yun yung greatest gift of all ni God. Pero, ano naman kaya natin ibigay? Wika ni Jesus, yung greatest gift of all, na naaangkin na natin, naniniwala tayo sa Panginoon, pwede natin ibigay. Paano? Wika ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamalagang utos ng ating Panginoon. Pero may pangalawa, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, ang ano lang kaya nating maibigay kung paano natin minahal yung ating sarili. Kung minahal tayo ng Panginoon at natatanggap natin pagmamahal ng Panginoon, ibig sabihin, kaya nating magbigay ng pagmamahal din at yun ang greatest gift na pwede nating maibigay. Tandaan natin, ang ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pag-ibig niya. Na kahit gaano man tayo karumi, kahit gaano man tayo kamakasalanan, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Tinanggap tayo at binigyan pa nga tayo. Inalok tayo
ng eternal life. Yun yung with eternal value. Pero kaya din nating magbigay ng pagmamahal sa kapwa natin. Di ba? Yun ang priceless gift na pwede nating maibigay sa kapwa natin. Kung kaya't, ano nga ba ang magagawa ng pag-ibig? Bakit kailangan nating ibigay ito? Bakit inutos ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili? Sabi po dito sa Roma 13, verse 10, ito nga daw ang katuparan ng kautusan ng Panginoon, or pag-ibig ang katuparan. Ika nga ni Noli de Castro, pag-ibig ang kasagutan, hindi lang kasagutan, katuparan talaga, sabi ng salita ng Panginoon. Dahil ang umiibig daw ay hindi kayang gumawa ng masama kanino man. Kung kaya't, ang pag-ibig ay ang katuparan ng kautusan ng Panginoon. Tandaan po yan. Wala man tayong maialok na anumang bagay na maibibigay na ikatutuwa ng kapwa natin, pero ang requirement ng Panginoon na nais niya ibigay natin sa ating kapwa ay ang pag-ibig. Dahil pag umiibig ka nga naman sa kapwa mo, hindi mo siya kayang saktan, hindi mo kayang iwanan, hindi mo siya kayang ipahiya sa harap ng lahat ng tao. Ibig sabihin, ang pakay mo lang ay ang kabutihan. Kung kaya't, the priceless gift na pwedeng ibigay ng bawat isa sa atin, maliban sa, kunyari, kakaroon kayo ng manito-manita or exchange gift, wala yan. No eternal value. But the priceless gift that God has given us, we can also give it to others, ay yung pag-ibig. Na hindi natin sila kayang saktan, hindi natin kaya silang paniraan ng puri, at hindi naman kaya natin silang ibabackstab. Pag nakatalikod, talagang sinasaksak natin sa likuran dahil mahal natin ang bawat isa. At yan ay hindi kaya nilang bayaran dahil kusa mong ibinigay ang iyong pagmamahal, dahil nakatanggap din tayo ng pagmamahal na mula sa Panginoon. Tandaan po natin, Happy Christmas and advance Happy New Year, GHTC. Ako po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pangunawa, sa iyong pagmamahal, at sa iyong katuruan sa bawat buhay namin. Dahil kami po ay nakatanggap ng iyong regalo na pagmamahal kahit bagkus sa aming mga buhay na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Ngunit minahal niyo po rin po kami, kung kaya't inuutos niyo sa amin sa Paskong ito po, ang aking samot dalangin sa bawat isa ay magmahalan para magkakaroon ng pag-uunawaan, magkakaroon ng magandang relasyon ang bawat isa, maging sa environment ng kumpanya, magkakaroon ng isang magandang working relationship ang bawat isa, maging kapwa katrabaho, sa amo o sa empleyado, sa lahat po ng aspeto ng buhay namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na ang iyong pong pagmamahal ang siyang mananahan at maghari po sa bawat puso namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, higit lalo sa JHTC. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Christmas, JHTC.